Okay po mga kaibigan, sa mga oras pong ito, tayo po ay nariritong muli sa bayan ng Calawag upang mag-locate ng isang property. Ang property pong ito mga kaibigan ay may sukat na 1.9 hectares, almost 2 hectares po ito. So yung pong ating nilakad mula doon sa release, to be honest po, ito po ay mga 45 to 50 minutes na lakad. Ito po ay panay ahon. So pagdating naman po dito sa ibabaw nitong property ay pantay po ito. Ayan, ito po yung mohon na property na ating nilolocate. So ayan. Ayan yan, makikita po natin yan. So ito po property ito ay dumiretso doon papaganon. Tapos dito, ito po yung pinakakantuhan papaganyan. Ngayon, papasukin po natin yung property para makita po natin yung ibang mga tanim sa property ito. Ano po? Ito, sa bungad pa lang ito, makita natin itong mga kawayan. Saka medyo masukal na po ito. At hindi na po ito na marahil na abid itong may-ari dahil sa ito ay ibenta kanilang ibenta. Pero ang maganda naman pong advantage dito, sa ngayon po medyo hassle po yung pagpunta dito. Pero ang advantage po dito kasi diyan po sa lugar na yan, diyan sa parte nung lupang ito, diyan po dadaan yung kalsada na galing Pires. Yung ginagawa po diyan sa may part ng Ruma, Pires, Alabat, dito po ang daan nun sa lugar na yan, diyan. Diretso po dun siya sa Kinalin. So mamaya bibidyohan ko po sa paghuhuli ng aking video yung tulay na ginagawa po diyan na diretso po dito sa lugar na ito. Okay, tara, atin pong papasukin na ang property. Medyo hingal na po ako kasi napakalayo po ng ating nilakad. Ayan. Ito po natututukan ng ating camera habang tayo ay naglalakad. Yan po yung pinakang property. Yan, diretso po ito hanggang dun. Yung ating bungad ay naroon na sa unahan. Ayan o. Medyo flat po ang tayo ng lupa dito sa lugar na ito. Hindi ko lang po natin alam kung ano po yung shape ng lupa dyan sa unahan. Maliban po doon sa mga tanim na mga nyug na nakikita natin sa ating harapan, ay meron din po itong mga saging. Maliban dito sa saging, wala pa po akong nakikita ditong fruit bearing. Nawala na yung ating guide. Kuya, asa na po kayo? Woo! Ayan, nandun po sila sa dakong yun. Pupunta po tayo dun. So ito po pala yung property, itong masukal na ito na ating nasa harapang ito. Yan. Dito sa alaki na tatayo natin ito, medyo isilop yung property, padaos-os siya.
Then yung pong nakikita natin mga nyug na yan, pupunta po tayo doon, ating titingnan ang kung gaano karami yung katanim na puno ng nyug dito. Hindi rin to talastas nitong kasama natin kung ilang kapuno. Ayan. Itong kawayan, sakop din itong kawayan. Kita naman po yung nasasakupan nitong property kasi masukal. Oo. Yung pong karatig na yan ay malinis, kaya nakita kanina dito sa aking kuwan yung pinakang niya. Kasama pa po yung mga nyog na yun. Oo, yan dito. Ito po tayo sa mismong loob nitong property. Medyo madilim kasi malalaki po, matataas ang mga puno ng kahoy. Yan, doon po tayo galing sa lugar na yung natututukan ng camera. Bumaba po tayo dito para nga po masilip o makita natin itong property na ating nilulukit, yung pinakang tanim po nila rito sa may part ng gitna. Dito sa lugar na ito nakikita naman natin medyo siya, flat doon sa kaanuhan ng property. Medyo masukal nga lang po, kaya hindi natin makita ng kabuuan yung hugis ng lupa dito. Pero maganda naman dito kasi ito nga flat land, marami rin pong tanim ng mga maliliit pang nyug, bababa pa. Mga 2 years na nakatanim na itong ganitong katataas na niyog. Ayun, dito pala maganda sa lugar na to kasi ito yung pinakang flat land nitong property. Ayan. Medyo yung palang binabaan lang natin yun yung pinakang niya, mataas ang pagkaka kuha ng lupa. Pero dito sa lugar na to, sa parting gitna itong property, ay halos lahat ito ay pantay. Ayan, nakikita naman po natin. Yung mga puno ng niyog, may mga fruit bearing ako nakikita dito, yung mga mangga. Marami rin pong tanim na saging dito. Ano ang source ng tubig dito, kuya? May sapa dito? Meron. Saan part yung sapa? Meron po dyan, meron po dito. Hindi siya nagkakati kahit tag-init? Malalim siya. So yung mga nyug na yun doon, kasama pa yun. Ayun. Yun na lang po tayo tatanawin na lang natin, kasama pa daw po yung mga nyug na ando na yun sa lugar na yun. Yung sapa na hindi nagkakati, ang sabi ng ating guide dito ay dyan sa lugar na yan. Medyo masukal lala nga po at talagang hindi natin siguro pwedeng pasukin na rin. Yung sapa ba dito malayo pa? Yun ang sapa. Dito po sa lugar na ito. Diyan. Mm-hmm. May sapa dyan, pababa. Sabi po nung ni kinukunan ng inumin. Sabi po ni Kuya, dito daw yung hindi nagkakati. Hindi, kinukuha ng dyan na kinukuha ng inumin.
Kung nalilinisan po itong property ito ay maganda po itong pagkakako ng lupang ito, kasi ito po ay dito sa baba ay talagang flatland ito. Ayan, hanggang doon, oh, medyo doon lang tumaas ng kaunti sa lugar na yun. Yung doon tayo nang galing sa may mga kawayan na yung kanina. So kung ito po ay nalinisan, ay maganda ang lupang ito, at medyo mataba pa ang lupa rito kasi ang mga nakatanim lang dito, ito mga puno ng niyog, wala pang naitanim ng mga halaman. So sa ngayon po talagang hasilaan po yung pagpunta sa lugar na ito, dahil sa hindi pa nga po nagagawa yung kalsada dyan sa lugar na yan. Mamaya po at bibidyohan ko yung yung kalsada na tatagos dito sa lugar na ito, doon sa ating dadaanan mamaya. Marami po itong mga tanim ng mga niyog na maliliit pa. Ayan, makikita natin. Iba't ibang uri ng mga saging. May mga turdan, may saba. Yan. Hanggang pa po ito doon sa may mga niyog na yun, nakikita natin. Ayun. Hindi na po tayo pupunta ron. Tanaw naman po natin kasi medyo talagang masukal na. At pagod na rin po ang inyong nagbablog, nagbibideo. Mataba ang lupa po dito. Palibas at hindi pa gamit na maigi. Yan o, pababa. Ano ito? Bali nasa 80% ang flatland dito. 20% yung kanyang slope pagbabado sa lugar na yun. Hindi doon pa yun. Ang ganda nga po. Kita maganda itong itong shape ng lupa niya. Hindi siya taliris, hindi siya totoong pantay na pantay, kasi kapag ang lupa pantay na pantay, na-stuck ang tubig. Nung araw, So hindi nabubuhay ang halaman. bata pa ako dito, may ilog nung araw dito. Dito, pa ganyan. Nung araw dito. Nung araw. May naglulo ka dito. Bali matagal na po kayong hindi nakakaahon dito sa inyong Sa Maynila kasi ako galing sa amin. Okay po mga kaibigan, natapos na po nating ikutin itong 1.9 hectares na ito. Tayo po ay uuwi na kasi medyo malayo-layo pa po yung ating lalakbayin, katulad po ng ating nilakad kanina. Nasa 45 minutes po tayo naglalakad kanina, at tayo po ay medyo napagora na po. Nakita naman po natin yung napakaganda nitong property na ating nilocate sa araw na ito. Sa ngayon po medyo ang pagpunta dito ay talagang totoo ng napakahirap o hassle talaga. Pero pagdating ng natapos na po yung kalsadang ginagawa ng Roma na Pires, na tumawid po dito sa Roma. Tapos dito po ang daan sa lugar na yan, mamaya bibidyohan ko po yung sinasabi kong tulay na sa inyo, yung po na tatawid doon sa ilog papunta dito sa lugar na ito. Pagka natapos na po yun, so madali na po yung pagpunta dito sa lugar na ito. So sa ngayon nga po ay talagang napakahirap palang daan. Kaya medyo tayo naglakad po ng napakalayo. Okay, ito po sa aming mga viewers, sa aming mga followers, paki-like and share na lang po ng aming mga ini-upload na video. At kami po ay lubusan nagpapasalamat sa inyong lahat. Muli, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ay, salamat po.
Hello guys, ito po ako ngayon sa sinasabi ko kanina doon sa mga nauna kong video, yung daan na ginagawa mula doon sa Firis to Ruma. Diretso po yan dito hanggang sa Calawag. Ito pong pinanggalingan natin kaninang property ay dyan ho sa lugar na yan. Sa ibabaw po niya nakikita nating mataas na lugar na yan. So ito po yung ginagawang kalsada, nalulusot po doon. So ayan, ito po yung papuntang Calawag. Then ito po yung papuntang Maynila. So kaya sa ngayon po medyo hassle po yung pagpunta doon sa property ngayon, pero kapag ito yung tulay na ito ay nangyari na, dadaan po ito doon sa lugar na yun na pinuntahan natin kanina. Okay po.